Si Clara ay isang masipag at dedikadong pharmacist sa bayan ng Pagsanhan. Bata pa lamang siya ay alam na niyang gusto niyang makatulong sa pamamagitan ng science at medisina. Nagsimula ang kanyang interes sa medisina noong siya'y 8 taong gulang pa lamang, nang siya'y mag-alaga sa kanyang lolo na may diabetes. Sa araw-araw, nakikita niya ang hirap ng kanyang mga customer, lalo na ang mga walang kakayahang bumili ng mamahaling gamot na mayroong malubhang sakit. May maliit siyang pharmacy na kanyang pinamamahalaan. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga gamot sa kanyang pharmacy, pumasok si Aling Nena, isang regular na customer na may arthritis. Magandang umaga, Clara. Nandito na naman ako para sa aking gamot. Magandang umaga rin po, Aling Nena. Bati ni Clara. Kumusta po ang pakiramdam ninyo ngayon? Matindi pa rin ang sakit, anak, pero kailangan kong tiisin. Mahal ang mga gamot, pero mas mahal ang magkasakit, tugon ni Aling Nena habang dahan-daang inilalabas ang pera mula sa kanyang wallet. Napansin ni Clara ang pag-aalangan ni Aling Nena. Aling Nena, alam ko po ang hirap ninyo. Hayaan ninyo, bibigyan ko kayo ng discount sa mga gamot. Hindi ko po matiis na makitang nahihirapan kayo. Sabi niya habang iniaabot ang gamot. Naluha si Aling Nena sa kabutihan ni Clara. Salamat, anak. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Ikaw lang ang nagbibigay ng malasakit sa amin dito. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang inaayos ni Clara ang iba pang mga gamot sa shelf. Tinanong ni Aling Nena si Clara tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap. Balak ko po sanang palawakin pa ang pharmacy at magdagdag ng mga serbisyo para sa komunidad. Gusto ko pong makapagbigay ng mas maraming tulong, lalo na sa mga tulad ninyo na nangangailangan ngunit limitado ang kakayahan sa pagbili ng gamot, paliwanag ni Clara, habang pinupunasan ang alikabok mula sa isang lalagyan. Napakabuti mo, Clara. Dapat lang nasuportahan ka ng bayan sa iyong mga plano. Sana'y marami pang katulad mo, sagot ni Aling Nena, habang inaayos ang kanyang bag. Habang nag-uusap sila, bumukas ang pinto ng pharmacy at pumasok ang isang batang lalaki na may dalang prescription. Siya si Marco, isang batang may hika. Ate Clara, ito po yung prescription ko. Sabi ng mama ko dito na lang daw bumili para sure na tama yung gamot. Ngumiti si Clara at kinuha ang prescription. Sige Marco, titingnan ko agad ito. Habang hinahanda niya ang gamot, nag-iisip si Clara sa kanyang sarili, kailangan ko talagang gawin ang makakaya ko para makatulong. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, tungkol ito sa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Bago umalis si Marco, nagpasalamat siya kay Clara. Salamat po Ate Clara, lagi po kayong mabait sa akin. Ikaw din, mag-ingat ka palagi. At uminom ng gamot on time ha, paalala ni Clara habang ipinapasa ang gamot sa batang ngumingiti. Pagkaalis ni Marco, pumupo si Clara sa likod ng kanyang desk, tumingin sa labas ng bintana, at pinagmasdan ang mga taong nagdaraan. Sa kanyang puso, nadama niya ang bigat ng responsibilidad ngunit sabay din ito ang isang malalim na kasiyahan sa pagtulong. Kahit mahirap, alam kong ito ang tama at ito ang gusto kong gawin sa buhay ko. Lumaki si Clara sa isang simpleng pamilya sa isang maliit na nayon malapit sa Pagsanhan. Ang kanyang ina, si Aling Elena, ay naglalaba bilang hanap buhay habang ang kanyang ama, si Mang Jose, ay isang magsasaka. Sa kanilang tahanan, maagang natutunan ni Clara ang kahalagahan ng pagtitiis at pagsusumikap. Isang dapit hapon, habang tinutulungan ni Clara ang kanyang ina sa paglalaba sa tabing ilog, naitanong niya, Inay, hindi po ba mahirap para sa inyo ang maglaba araw-araw dito sa ilog? Ngumiti si Aling Elena habang binabanlawan ang mga damit. Mahirap anak, pero ito ang paraan para makatulong ako sa ating pamilya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang sakripisyo. Nagpatuloy si Clara, pero inay, gusto ko pong baguhin yan. Ayokong habang buhay kayong nahihirapan. Tumingin si Aling Elena kay Clara, ang kanyang mga matay sumasalamin sa pagmamalaki. Alam ko anak, kaya nga masaya ako na pinili mong mag-aral ng parmasya. Ang kanilang pag-uusap ay nagbigay inspirasyon kay Clara upang lalong pagbutihin ang kanyang pag-aaral. Madalas siyang magpuyat para mag-aral, habang ang lahat ay tahimik at natutulog na. Sa mga sandaling iyon, habang nakatitig sa kanyang mga libro, madalas siyang mag-isip, kailangan kong magtagumpay. Hindi lang para sa aking sarili kundi para din kay inay at itay, at para sa mga taong umaasa sa akin. Ang kanyang determinasyon ay pinatibay ng kanyang mga pangarap na magbigay ng mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan,
Ipinahayag ni Clara ang kanyang mga plano sa kanyang ama. Itay, balang araw, magtatayo ako ng pharmacy sa ating bayan. Hindi lang basta pharmacy, kundi isang lugar kung saan mababa ang presyo ng gamot para sa lahat. Si Mang Jose, na sa araw na iyon ay pagod mula sa pagtatrabaho sa bukid, ngumiti ngunit makikita ang pag-asa sa mga ngiti. Tama yan, Clara. Ituloy mo ang iyong mga pangarap. Ang lupa'y hindi lamang para taniman, kundi pati na rin para itanim ang ating mga pangarap para sa kinabukasan. Nagpatuloy ang gabi sa kanilang mga pangarap at mga plano. Sa bawat salitang binitiwan ni Clara, damang-dama niya ang bigat ng kanyang responsibilidad ngunit ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa mga sandaling ito ng kanilang pag-uusap, naunawaan ni Clara ang kahalagahan ng kanyang misyon. Ang bawat sakripisyo ng kanyang mga magulang ay hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa kinabukasan na maaari niyang baguhin sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at kaalaman. Sa pagtatapos ng kabanata ng kanyang kabataan, ang mga aral na kanyang natutunan sa piling ng kanyang mga magulang ay nagbigay sa kanya ng matibay na pundasyon para sa mga hamon na kanyang haharapin bilang isang pharmacist, hindi lamang sa aspeto ng kanyang karera kundi sa mas malaking larangan ng buhay. Sa mga sumunod na buwan, habang papalapit na ang pagtatapos ni Clara sa kolehiyo, madalas silang magkaroon ng malalimang usapan ng kanyang mga magulang tungkol sa hinaharap. Isang gabi, habang nagkakape sila sa kanilang munting sala, binuksan ni Clara ang topic tungkol sa kanyang pangarap na pharmacy. Itay, inay, malapit na akong graduate. Napag-isipan ko na ang sahod ko pag nagtrabaho na ako ay iipunin ko para makapagpatayo ng sarili nating pharmacy, sabi ni Clara, ang kanyang mga matay kumikislap sa pag-asa. Tumango si Mang Jose, bagaman may halong pag-aalala sa kanyang mukha. Anak, alam kong may magandang hangarin ka, pero sigurado ka bang ito ang tamang panahon? Alam mo naman ang kalagayan ng ating ekonomiya ngayon. Napabuntong hininga si Clara. Alam niya ang pag-aalala ng kanyang ama, ngunit hindi ito sapat upang mawalan siya ng loob. Itay, alam ko po ang sinasabi ninyo. Pero kung hindi ako kikilos ngayon, kailan pa? Ang daming nangangailangan ng tulong, at kung may magagawa ako, gusto kong simulan agad. Nakita ni Aling Elena ang determinasyon sa mga mata ng kanyang anak. Hinawakan niya ang kamay ni Clara. Anak, naiintindihan namin ang gusto mo. Mahirap man at maraming hadlang, nandito kami para suportahan ka. Naniniwala kami sa iyo at sa iyong mga pangarap. Ang pagsuporta ng kanyang mga magulang ay nagbigay kay Clara ng karagdagang lakas ng loob. Nagpatuloy sila sa pagpaplano, hinahabi ang mga detalye ng darating na pharmacy. Kailangan nating maghanap ng mga supplier na maaasahan at may integridad, paalala ni Clara habang tinitingnan ang listahan sa kanyang notebook. Mahalaga na ang mga gamot na maibibigay natin ay sertipikado at ligtas para sa ating mga kababayan. Sa mga oras na iyon, kahit paano, nakaramdam si Clara ng kakaibang kapayapaan. Sa gitna ng mga pagsubok at pag-aalala, ang pagkakaroon ng isang malinaw na layunin ay nagbigay sa kanya ng direksyon. Alam niyang mahaba pa ang tatahakin niyang landas, ngunit ang pagkakaroon ng suporta mula sa kanyang pamilya ay isang malaking bagay na magpapanatili sa kanyang determinasyon. Sa pagtatapos ng kabanata, habang pinapatay nila ang ilaw at nagpapahinga na sa gabi, ang mga isipan ni Clara ay puno ng mga plano at pangarap. Ngunit higit sa lahat, nag-uumapaw ang kanyang puso sa pasasalamat at pagmamahal sa kanyang pamilya, na siyang tunay na inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Sa bawat pagpatak ng oras, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng pag-aaruga na kanyang nais ibalik sa pamayanan, ang maging isang pharmacist na tunay na naglilingkod ng may puso. Sa pagtutulungan ng kanyang pamilya at kaunting ipon, nakapagpatayo si Clara ng maliit na pharmacy sa bayan. Ito ang katuparan ng kanyang pangarap na makatulong sa mga nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang gamot. Noong unang araw ng pagbubukas ng pharmacy, kasama ni Clara ang kanyang mga magulang. Anak, napakaganda ng pharmacy mo, sabi ni Aling Elena habang tinitingnan ng paligid. Hindi ko akalain na darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganito. Salamat po, inay. Hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyo ni tatay, sagot ni Clara na may luha ng tuwa sa kanyang mga mata. Ito po ang pangarap ko para makatulong sa mga kababayan natin. Clara anak, ipagpatuloy mo ang iyong nasimulan. Alam naming magtatagumpay ka, dagdag ni Mang Jose habang inaayos ang mga kahon ng gamot sa shelves. Nandito lang kami ng inay mo para suportahan ka. Habang nag-aayos si Clara ng mga gamot,
Pumasok ang unang customer, si Aling Marta. Magandang umaga, Clara. Narinig ko na nagbukas ka na ng pharmacy. Napakaganda ng lugar mo, bati ni Aling Marta na may ngiti. Magandang umaga po, Aling Marta. Maraming salamat po. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Tanong ni Clara habang inaabot ang kamay ni Aling Marta. Clara, kailangan ko ng gamot para sa rayuma ko. Sabi ng mga kapitbahay ko, dito raw ay mas mura kaysa sa ibang pharmacy, sagot ni Aling Marta habang inaabot ang prescription. Tama po kayo, Aling Marta. Sinigurado ko pong mababa ang presyo ng mga gamot dito para sa lahat. Heto po ang gamot nyo, sabi ni Clara habang inilalagay ang mga gamot sa isang maliit na supot. Siguraduhin nyo pong inumin ito 3 beses sa isang araw ha. Salamat, Clara. Malaking tulong ito sa akin at sa aking pamilya. Hindi na namin kailangang magtipid ng sobra para lang makabili ng gamot, sabi ni Aling Marta na may bakas ng pag-asa sa kanyang mukha. Habang lumilipas ang araw, patuloy na dumarating ang mga tao sa pharmacy ni Clara. Isang araw, dumating si Mang Berto, ang magsasaka na madalas bumili ng gamot sa kanya. Clara anak, napakaganda ng lugar mo, sabi ni Mang Berto habang hawak ang kanyang prescription. Salamat po Mang Berto. Ano pong kailangan nyo ngayon? Tanong ni Clara. Kailangan ko ng gamot para sa alta presyon ko, Clara. Salamat at nandito ka. Hindi na ako mahihirapang maghanap ng abot-kayang gamot, sagot ni Mang Berto na may halong pag-aalala at pasasalamat. Narito po ang gamot nyo Mang Berto. Sundin nyo pong mabuti ang tamang oras ng pag-inom nito, sabi ni Clara habang iniaabot ang gamot. Clara, alam mo, napakalaking tulong mo sa aming mga magsasaka. Hindi na kami kailangan pang manghiram ng pera para lang makabili ng gamot. Malaking bagay ito sa amin, sabi ni Mang Berto habang nagpapasalamat. Masaya po akong makatulong, Mang Berto. Ang inyong kalusugan po ang mahalaga, sagot ni Clara na may ngiti. Lumipas ang ilang buwan, mabilis na napansin ng mga tao sa kanilang bayan ang dedikasyon ni Clara. Isang araw, pumasok sa pharmacy si Mayor Santos upang personal na batiin si Clara. Magandang umaga, Clara. Narinig ko ang mga magagandang bagay tungkol sa pharmacy mo, sabi ni Mayor Santos habang nakangiti. Magandang umaga po, Mayor. Maraming salamat po sa pagdalaw, sagot ni Clara na medyo kinakabahan. Clara, napakalaking tulong ng pharmacy mo sa ating bayan. Maraming salamat sa iyong dedikasyon at pagmamalasakit sa ating mga kababayan, sabi ni Mayor Santos. Mayor, isa po itong pangarap na natupad. Gusto ko pong makatulong sa abot ng aking makakaya, sagot ni Clara na may bakas ng pasasalamat. Patuloy mo lang ang iyong ginagawa, Clara. Alam kong malayo pa ang mararating mo. Ang bayan natin ay nagpapasalamat sa iyo, sabi ni Mayor Santos habang inaabot ang kamay ni Clara. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang pangalan ni Clara bilang isang mapagkakatiwalaang pharmacist. Ang kanyang pharmacy ay naging simbolo ng pag-asa at tulong para sa mga nangangailangan. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nawawala ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang propesyon. Sa puso ni Clara, alam niyang nagsisimula pa lamang ang kanyang misyon na magbigay ng abot-kayang gamot at serbisyong medikal sa lahat ng nangangailangan. Isang malamig na gabi, matapos isara ang pharmacy, naghahanda na si Clara na umuwi gamit ang kanyang e-bike. Ang kalsada ay tahimik, na tanging ilaw lamang ng kanyang bisikleta ang nagbibigay ilaw sa madilim na daan. Habang binabaybay ang landas pabalik sa kanyang tahanan, may napansin siyang kakaiba sa gilid ng daan, sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Isang maliit na nilalang, na halos kasing laki lamang ng kanyang braso, ang nakahandusay at tila hirap na hirap. Tila ito nawawala at nanghihina. Nang makalapit si Clara, nakita niyang ito ay isang duwende, batay sa mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga nilalang ng kagubatan. Agad na tumigil si Clara at ibinaba ang kanyang e-bike. Lumapit siya sa duwende at marahang sinabi, "Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo?" Ang duwende, na may mahabang buhok at suot na makulay na damit, ay dahan-daang iminulat ang mga mata na nagliliwanag sa ilalim ng buwan. Napahamak ako. Nahulog ako mula sa puno habang iniwasan ko ang isang pusa, mahina nitong tugon. Hindi nagdalawang isip si Clara. Maingat niyang binuhat ang duwende at inilagay sa basket sa harapan ng kanyang e-bike. Huwag kang mag-alala, dadalhin kita sa bahay ko. Doon, maaari kang magpahinga hanggang sa bumuti ang iyong pakiramdam.
Pagdating sa bahay, dinala ni Clara ang duwende sa isang maliit na silid kung saan siya nagtatago ng ilang lumang libro at gamit. Inilatag niya ito sa isang maliit na kama na ginawa niya mula sa lumang kahon at malambot na tela. Habang nagpapahinga ang duwende, sinimulan niyang maghanda ng kaunting pagkain at inumin para dito. Nang maayos na ang lahat, naupo si Clara sa tabi ng kama. Tinitigil niya ang duwende, na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Ang kanyang mga mata ay lumiliwanag tuwing siya ay humihinga, tila ba may mahiwagang enerhiya na nakapalibot sa kanya. Napaisip si Clara sa kanyang gagawin. Alam niyang hindi pangkaraniwan ang ganitong pangyayari at maaaring ito ay magbukas ng bagong yugto sa kanyang buhay. Habang pinagmamasdan ang duwende, hindi niya maiwasang magtaka kung ano nga ba ang tunay na kalikasan ng nilalang na ito at kung bakit ito napadpad sa kanyang landas. Ang gabi ay lumalim, at si Clara ay nanatiling nagbabantay at nagmumuni-muni. Hindi niya alam na ang pagtulong niya sa di kilalang nilalang na ito ay magiging simula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nang sumapit ang umaga, unti-unting nagmulat ng mga mata ang duwende, sa maliit na silid kung saan siya pinatulog ni Clara. Nakita niya si Clara na nakaupo sa tabi ng kama, nakatingin sa kanya nang may pag-aalala. Magandang umaga, mahinang bati ni Clara, ngumiti siya, bagamat may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, salamat sa iyong pag-aalaga, sagot ng duwende, na dahan-daang umupo at inayos ang kanyang makulay na damit. Ako si Malikhain, isang duwende mula sa kagubatan sa timog. Sa halip na magulat o magtanong pa, tinanggap ni Clara ang pahayag ni Malikhain na may bukas na isip. Marahil dahil sa mga kwentong pambata tungkol sa mga engkanto at duwende na narinig niya noong bata pa siya, o marahil dahil sa natural niyang ugali na tumulong sa nangangailangan, kahit pa ito ay isang nilalang mula sa ibang mundo. Mahirap ang iyong sitwasyon, pero ligtas ka dito, sagot ni Clara habang dahan-daang inaabot ang isang tasa ng herbal tea kay Malikhain. Habang narito ka, tutulungan kita hanggat makakaya ko. Si Malikhain, bagaman mukhang mahina pa rin, ay nagpakita ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Lubos akong nagpapasalamat sa iyo, Clara. Sa aming mundo, bihira ang makatagpo ng mga tao na tunay na mabubuti ang puso. Napangiti si Clara sa sinabing ito ni Malikhain. Naupo siya sa tabi ng maliit na kama at mas interesado na malaman pa ang tungkol sa kanyang hindi inaasahang bisita. Maaari mo bang ikwento sa akin ang tungkol sa iyong mundo? Bihasa ako sa mga gamot at pag-aalaga, pero wala akong alam sa mga duwende at sa inyong kagubatan. Sa mga sumunod na oras, nagbahagi si Malikhain ng mga kwento tungkol sa kanyang tahanan, ang malalim at makulay na kagubatan na puno ng mga nilalang na katulad niya, ang mga likas na mahika sa kanilang araw-araw na buhay, at ang mga panganib na kanilang hinaharap mula sa labas ng kagubatan. Si Clara, sa kabilang banda, ay nakinig ng may malalim na pagkakainteres. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay bilang pharmacist ay madalas umiikot sa siyensya at medisina, malayo sa mahika at mga engkanto, ngunit ang pagkakataong ito na makarinig ng mga kwento mula sa ibang mundo ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw at pagpapahalaga sa misteryo at kababalaghan. Habang ikaw ay nagpapalakas, gusto kong matuto pa, sabi ni Clara sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap. At kapag handa ka nang bumalik sa iyong tahanan, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ang pag-uusap nila ay nagpatibay sa isang bagong yugto ng pagkakaibigan, na nagsimula sa isang simpleng gabi ng pagtulong, at naging isang pagkakataon para sa dalawang magkaibang mundo, na magtagpo at magpalitan ng kaalaman at kultura. Isang tahimik na gabi, habang ang buwan ay maliwanag at umaaninag sa munting silid kung saan sila naroon, nag-alok si Malikhain ng isang bagay na lubos na nagpabago sa takbo ng pag-uusap. Clara, lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabaitan at pag-aalaga, panimula ni Malikhain, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Bilang gantimpala, nais kong ibahagi sa iyo ang isang lihim na maaaring makapagbigay ng lunas sa mga sakit na matagal nang pinahihirapan ang iyong mga kababayan. Napatingin si Clara, ang kanyang interes ay agad na napukaw. Anong uri ng lihim ito, Malikhain? Sa Mount Banahaw, mayroong isang mahiwagang ugat na tinatawag naming lunas ng lupa. Ang ugat na ito ay kilala sa aming mga duwende bilang isang makapangyarihang lunas na kayang magpagaling ng maraming karamdaman, kabilang na ang ilan sa mga pinakamalulubhang sakit tulad ng colon cancer, paliwanag ni Malikhain. Nanatiling tahimik si Clara, pinoproseso ang impormasyong kanyang narinig.
Bagamat siya ay isang pharmacist na sanay sa science at medisina, ang ideya ng isang mahiwagang ugat ay lumampas sa kanyang pang-araw-araw na kaalaman. Paano mo nalaman ito malikhain? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng kuryosidad at bahagyang pagdududa. Sa aming mundo, ang kaalaman tungkol sa lunas ng lupa ay ipinapasa lamang sa mga pinagkakatiwalaang duwende upang protektahan ito mula sa maling paggamit. Ngunit nakita ko ang iyong kabutihan at malasakit, at naniniwala akong karapat-dapat kang magkaroon ng kaalamang ito, tugon ni malikhain, ang kanyang mga mata ay taimtim at seryoso. Tumango si Clara, nagpapasalamat ngunit may bahid pa rin ng alinlangan. Malikhain, ako'y isang siyentipiko sa puso. Mahirap para sa akin na basta na lamang tanggapin ang ideya ng mahika, ngunit dahil sa ipinakita mong tiwala, handa akong pumayag sa iyong alok. Nagpakita ng munting ngiti si malikhain. Walang mahika, Clara, na higit pa sa likas na kapangyarihan ng ating mundo. Ang kailangan lang natin ay ang tamang kaalaman para ma-access ito. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo ng excitement at kaba. Dadalhin kita sa Mount Banahaw, sa lugar kung saan tumutubo ang lunas ng lupa. Doon mo makikita at masusubukan ang kapangyarihan ng ugat para sa iyong sarili, sabi ni malikhain. Sa gabing iyon, habang lumilipas ang oras, nadama ni Clara ang bigat ng responsibilidad na kanyang papasanin. Hindi lamang ito isang paglalakbay para sa isang ugat, ito ay isang paglalakbay patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, isang pagtuklas na maaaring magdulot ng malaking pagbabago hindi lamang sa kanyang personal na buhay kundi pati na rin sa buhay ng kanyang mga kababayan. Nag-usap pa sila ni malikhain hanggang sa mga unang sinag ng araw, pinaplano ang kanilang paglalakbay at paghahanda sa mga posibleng hamon na kanilang haharapin. Sa puso ni Clara, bagamat may kaba, umusbong ang isang di mapaliwanag na pag-asa, ang posibilidad na makatulong sa mas malawak na paraan kaysa sa kanyang inaakala. Maagang umalis sina Clara at malikhain mula sa bayan patungo sa malalim na kagubatan ng Sierra Madre. Bagamat may kaba, nag-uumapaw din ang pananabik kay Clara sa bagong yugtong ito ng kanyang buhay. Naglakad sila na dala ang ilang mga gamit para sa kanilang paglalakbay at pagtira sa kagubatan ng ilang araw. Ang Mount Banahaw ay tahanan ng maraming lihim, hindi lamang ang lunas ng lupa, kundi pati na rin ang iba't ibang mga nilalang at mahika, paliwanag ni malikhain habang binabaybay nila ang masukal na landas. Ang ugat na ating hinahanap ay hindi basta-basta nakikita. Itinatago ito ng kalikasan at kailangan ng tulong ng isang duwende para ito ay matagpuan. Nakinig si Clara ng may matinding interes. Paano mo natutunang hanapin ang ugat na ito malikhain? Anong espesyal dito? Sa amin, ang paghahanap sa lunas ng lupa ay isang ritual na ipinapasa mula sa isang henerasyon ng duwende patungo sa susunod, tugon ni malikhain. Ang ugat na ito ay lumalaki lamang sa pinakailalim ng kagubatan, kung saan ang lupa ay pinakamataba at ang mga puno ay siksik sa mahika. Ito ay may kakayahang magpagaling ng maraming sakit, at sa ilang mga kaso, kahit na ang mga sakit na iniisip ng mga tao na wala ng lunas. Hindi ba ito ginamit ng inyong mga kapwa para sa sariling kapakinabangan? Tanong ni Clara, na may bahagyang pag-aalala sa kanyang boses. Sa aming kultura, ang paggamit ng mahika ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi namin ito ginagamit para sa personal na kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng lahat, paliwanag ni malikhain. Ang bawat paggamit ng ugat ay kailangang may basbas ng aming konseho ng mga matatanda. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap, nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa si Clara sa mga pananagutan na kaakibat ng pagtuklas na ito. Napagtanto niya na ang kanyang paglalakbay ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Ang bawat hakbang patungo sa kagubatan ay nagdudulot sa kanya ng mas malalim na koneksyon sa kalikasan at sa misteryosong mundo ni malikhain. Nang makarating sila sa gilid ng kagubatan, huminto sila para maghanda. Nag-set up sila ng kampo at nagplano para sa susunod na araw. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa ilalim ng mga bituin, hindi maiwasan ni Clara ang mag-isip. Malikhain, sa tingin mo ba handa na ako para dito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mahina. Si malikhain, na nakaupo sa tabi niya, ngumiti ng may pag-unawa. Clara, ang katapangan mo at ang iyong pagnanais na matuto at tumulong sa iba ay nagpapakita na handa ka na. At nandito ako para gabayan ka. Napangiti si Clara, napapaligiran ng dilim ng gabi at ang mga tunog ng kagubatan. Ang pagtitiwala ni malikhain sa kanya ay nagbigay ng bagong lakas ng loob.
Ang kanyang pagdududa ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Kung gayon, bukas ay isa na namang araw ng pagtuklas. Salamat, malikhain, sa pagbabahagi ng iyong mundo sa akin, wika ni Clara, habang tinatanggap niya ang hamon na nasa harap niya. Sa ilalim ng maliwanag na buwan at mga nagkikislapang bituin, pareho silang natulog na may pananabik at pag-asa para sa mga misteryong malapit na nilang matuklasan sa Mount Banahaw. Habang patuloy sina Clara at malikhain sa kanilang paglalakbay sa Mount Banahaw, nagiging mas komplikado at mapanganib ang mga daanan. Ang kanilang mga araw ay puno ng hindi inaasahang mga hamon na sumubok sa kanilang katatagan at pagkakaibigan. Isang umaga, habang tinatahak nila ang isang makitid na landas na napapalibutan ng matataas na puno, bigla silang nakarinig ng kaluskos mula sa mga palumpong. Bago pa man sila makariyak, isang malaking baboy ramo ang lumitaw at tumakbo patungo sa kanila. "Mag-ingat ka, Clara," sigaw ni malikhain, habang mabilis niyang hinila si Clara palayo sa landas ng galit na hayop. Huminga ng malalim si Clara, ang kanyang puso'y mabilis ang tibok. "Salamat, malikhain. Hindi ko inaasahan yon. Ang kagubatan ay puno ng mga hindi inaasahang panganib. Ngunit huwag kang mag-alala, nandito ako para protektahan ka," sabi ni malikhain, na may bahid ng determinasyon sa kanyang boses. "May mga kakayahan ako na makatutulong sa atin sa mga ganitong sitwasyon." Tumango si Clara, nagpapasalamat sa kanyang gabay. Habang nagpapatuloy sila, lalo pang dumami ang mga hamon. Minsan, kinakailangan nilang umakyat sa matarik na mga bangin, kung saan ang bawat hakbang ay kailangang pag-isipan ng mabuti upang hindi sila mahulog. Sa isa sa mga pag-akyat na ito, nahihirapan si Clara na makahanap ng mahigpit na kapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang takot ay unti-unting umuusbong. Napansin ito ni malikhain at dahan-daang lumapit sa kanya. "Huminga ka ng malalim, Clara. Gamitin mo ang iyong mga paa para makahanap ng matibay na suporta. Nandito ako, hindi kita pababayaan," mahinahong sabi ni malikhain. Sinunod ni Clara ang payo ni malikhain, at unti-unti, nakuha nila ang kanilang ritmo. Sa sandaling iyon, nadama ni Clara ang isang malalim na koneksyon hindi lamang sa kagubatan kundi pati na rin sa kaibigang duwende na kasama niya sa paglalakbay. Ang kanilang pagsasama ay lumalim sa bawat pagsubok na kanilang nalampasan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy na kanilang sinindihan, nagkaroon sila ng pagkakataong pag-usapan ang mga nangyari. "Malikhain, bawat araw ay isang pagsubok, pero sa iyong tulong, pakiramdam ko ay kayang-kaya natin ang anumang darating," sabi ni Clara, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. "Clara, ang iyong tapang at determinasyon ay kasing halaga ng anumang mahika na dala ko," tugon ni malikhain. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng lunas ng lupa, kundi pati na rin sa ating paglago bilang mga nilalang ng mundong ito. Ang gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang mga bituin sa langit, pareho nilang nadama ang kakaibang lakas na dala ng kanilang pagkakaibigan. Ang mga pagsubok sa kagubatan ay nagpatibay sa kanilang samahan, at handa na silang harapin ang anumang hamon na darating pa sa kanilang paglalakbay sa puso ng Mount Banahaw. Habang lumalalim ang kanilang paglalakad sa Mount Banahaw, naramdaman ni Clara at malikhain na sila ay papalapit na sa kanilang destinasyon. Ang hangin sa paligid ay tila mas sariwa at may bahagyang amoy ng lupa na parang bagong ulan, at ang mga tunog ng kagubatan ay mas buhay na buhay kaysa dati. "Malikhain, pakiramdam ko'y malapit na tayo," sabi ni Clara. Sumang-ayon si malikhain, "Oo, Clara. Nararamdaman ko na rin. Ang punong hinahanap natin ay malapit na. Makakaramdam ka ng isang kakaibang enerhiya habang papalapit tayo." Habang naglalakad, ipinaliwanag ni malikhain ang ilang detalye tungkol sa puno. "Ang puno na ating hinahanap ay tinatawag na sentro ng buhay ng aming tribo. Ito ay hindi lamang mahalaga dahil sa mahiwagang ugat na taglay nito, kundi dahil na rin sa espiritual na koneksyon nito sa lahat ng nabubuhay sa kagubatan." "Paano natin malalaman kung nasaan ang puno?" tanong ni Clara, habang iniiwasan ang mga ugat ng puno na nakausli sa landas. "May isang likas na palatandaan," sagot ni malikhain. Isang lumang bato na nakatayo malapit sa puno, hindi ito ordinaryong bato, kundi isang bato na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi nagtagal, nakita nila ang bato na sinasabi ni malikhain, isang malaking bato na tila may sariling ilaw, kahit sa ilalim ng araw. "Narito na tayo," sabi ni malikhain, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang at pagkamangha. Ang puno na kanilang hinahanap ay kahanga-hanga.
Ito ay higit na mas malaki kaysa sa karaniwang mga puno sa kagubatan, at ang mga ugat nito ay malalim na nakaugat sa lupa, habang ang mga sanga ay umaabot sa langit. Ang katawan ng puno ay tila lumilipad sa mga dahon at mga sanga na puno ng maliwanag na berdeng kulay. Habang lumalapit sila, pareho nilang naramdaman ang isang kakaibang enerhiya, isang pakiramdam ng kapayapaan at kapangyarihan na yamakap sa kanila. Ito ang sentro ng buhay, bulong ni Malikhain. Nakatayo sila sa harap ng puno, parehong napapaisip sa kahalagahan ng sandaling ito. Malikhain, ito ba talaga ang magbibigay ng lunas sa mga tao sa aking bayan? Tanong ni Clara. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa puno, puno ng pag-asa. Oo, Clara. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ng punong ito ay dapat gamitin ng may karunungan at pag-iingat. Hindi ito maaaring abusuhin, paalala ni Malikhain. Si Clara ay tumugon, naiintindihan ko Malikhain. Pangako, gagamitin ko ang anumang matututunan ko mula sa punong ito para sa kabutihan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng puno, sinimulan nilang kolektahin ang katas mula sa ugat, gamit ang mga ritual na itinuro ni Malikhain. Habang ginagawa ito, pareho nilang nadama ang bigat at ang pribilehiyo ng responsibilidad na dala ng kanilang natuklasan, ang pag-asa na magdala ng lunas at bagong simula sa marami. Habang dahan-daang inilalabas ni Malikhain ang mahiwagang katas mula sa ugat ng puno, pinanood siya ni Clara ng may malalim na paghanga at pag-iingat. Si Malikhain, gamit ang isang maliit na dalisay na sisidlan, maingat na kinokolekta ang katas na parang kristal ang linaw at may bahagyang pagkinang sa ilalim ng sikat ng buwan. Ang katas na ito, paliwanag ni Malikhain habang ginagawa ang ritual, ay puno ng buhay at enerhiya ng kagubatan. Ito ang puso ng kagubatan, naglalaman ng lakas na makapagbibigay ng paggaling at pagbabago. Si Clara, na puno ng pagtataka ay tumugon, ito'y parang isang himala Malikhain. Mahirap paniwalaan na may ganitong bagay pala talagang umiiral. Totoo Clara, sagot ni Malikhain, ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit makikita ang kabaitan. Maraming himala sa ating mundo na hindi pa natin natutuklasan. Ang mahalaga ay kung paano natin gagamitin ang mga himalang ito para sa kabutihan. Habang pinagmamasdan ang proseso, nadama ni Clara ang bigat ng responsibilidad na kanyang papasanin. Hindi lamang ito basta pagbabalik sa bayan na may dala-dalang lunas, kundi ang pagbabalik na may kaalaman na maaaring baguhin ang buhay ng marami. Naisip niya ang mga may sakit sa kanyang bayan, ang mga nawalan ng pag-asa, at nadama niya ang isang pagnanais na magdala ng pag-asa at liwanag sa kanilang buhay. Malikhain, paano ko ba dapat gamitin ito ng tama? Ayaw kong sayangin ang katas na ito, tanong ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon at paggalang. Clara, sabi ni Malikhain habang tinatapos ang ritual, gamitin mo ang katas na ito na may puso at isipan na nakatuon sa paglilingkod. Huwag hayaang malamon ng kasakiman o takot. Ang tunay na kapangyarihan ng lunas ng lupa ay lumalabas kapag ginamit ito para sa tunay na pangangailangan, hindi para sa personal na kapakinabangan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, inilagay ni Malikhain ang sisidlan na may katas sa isang ligtas na lalagyan na dala ni Clara. Tinulungan ni Malikhain si Clara na maunawaan ang mga ritual ng pasasalamat na kinakailangan nilang isagawa bilang pagpapakita ng respeto sa kagubatan at sa puno. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kampo sa ilalim ng mga bituin, pareho silang tahimik nagmumuni-muni. Ang gabi ay tila mas tahimik, at ang hangin ay puno ng isang bagong kahulugan ng posibilidad. Sa kanilang huling gabi sa kagubatan, bago pa man sila bumalik sa bayan, nag-usap sila tungkol sa mga plano at mga pangarap, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi para sa hinaharap ng kanilang mga mundo. Nadama nila ang isang di mabigkas na ugnayan, isang kapatiran na hinabi ng mahika, pagtitiwala, at pag-asa. Ang kabanatang ito ng kanilang buhay, bagamat puno ng hindi inaasahang pagsubok, ay nagtapos sa isang pangako na gamitin ang natutunan at nakuha nilang yaman para sa ikabubuti ng marami. Si Clara, ay bumalik na may bagong layunin sa buhay, hindi lamang bilang isang pharmacist kundi bilang isang tagapagdala ng pag-asa sa mga nangangailangan. Matapos makauwi ni Clara sa bayan, agad siyang nagsimula sa paggawa ng gamot gamit ang mahiwagang katas ng ugat na nakuha niya mula sa Mount Banahaw. Nais niyang tiyakin na ang prosesong kanyang gagamitin ay nakaayon sa pinakamataas na pamantayan ng science at medical ethics. Dahil dito,
kinausap niya ang ilang mga kaibigan at dating propesor mula sa Maynila upang humingi ng payo, kabilang na si Dr. Antonio, isang respetadong eksperto sa larangan ng pharmacy. Dr. Antonio, kamusta po kayo? Mayroon po akong natuklasan na isang bihirang halamang gamot na pinaniniwalaang may potensyal na gamutin ang colon cancer. Nais ko pong humingi ng inyong payo kung paano ito maaaring i-develop bilang isang gamot, paliwanag ni Clara sa kanyang tawag. Tumugon si Dr. Antonio, ang kanyang boses ay puno ng interes. Clara, iyan ay tunay na kapanapanabik na balita. Maaari mo bang ilahad ang mga detalye tungkol sa iyong natuklasan? Ano ang mga aktibong sangkap nito, at paano mo napag-alaman na maaari itong magamit laban sa colon cancer? Ipinaliwanag ni Clara ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa katas, at kung paano niya nakita ang mga positibong epekto ng katas sa preliminary tests na kanyang isinagawa. Dr. Antonio, batay sa aking mga unang eksperimento, nakita ko ang potensyal ng katas na ito na pumihil sa paglaki ng mga cancer cells. Ngunit, nais kong tiyakin na ang aking mga susunod na hakbang ay magiging systematic at ayon sa mga kinakailangan ng pharmacological community. Mabuti iyan, Clara. Mahalaga ang pagiging systematic at pagkakaroon ng solidong basehan sa siyentipikong proseso, payo ni Dr. Antonio. Unang hakbang, iminumungkahi kong mag-set up ka ng isang controlled laboratory environment kung saan maaari mong ulitin ang iyong mga eksperimento sa mas detalyadong paraan. Kailangan mo rin ng tulong mula sa iba pang mga dalubhasa, lalo na sa mga eksperto sa oncology at molecular biology. Tama po kayo, Dr. Antonio. Nasa proseso na po ako ng pagbubuo ng team. Nais ko rin po sanang imbitahin kayo na maging bahagi ng advisory board upang mag-abayan ninyo kami sa aspeto ng pharmacology. Clara, ako'y lubos na natutuwa sa iyong inisyatibo at syempre, ikalulugod kong tumulong sa iyo, sabi ni Dr. Antonio. Magpadala ka ng formal na imbitasyon at ang mga detalye ng proyekto. Magsimula na rin kayong magplano para sa clinical trials. Mahalaga rin na makipag-ugnayan sa mga regulatory bodies tulad ng FDA para sa mga kinakailangang approval. Lubos na nagpapasalamat si Clara sa suporta at mga suhestyon ni Dr. Antonio. Sa tulong niya, nadama niyang mas malinaw na ang landas na kanyang tatahakin. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay sa kanya ng kinakailangang gabay para magsimula ng mas komprehensibong pag-aaral at pag-develop ng gamot mula sa mahiwagang katas. Sa mga sumunod na araw, abala si Clara sa pagpaplano at pagtatatag ng mga kinakailangang setup para sa mas malalim pang pag-aaral sa katas. Ang bawat hakbang ay ginawa niya ng may pag-iingat at dedikasyon, na lagi niyang isinasaisip ang mabigat na responsibilidad na dala ng potensyal na makapagbigay ng lunas sa maraming tao. Bago ilabas ang kanyang natuklasang gamot sa publiko, kinailangan ni Clara na dumaan sa mahigpit na proseso ng mga clinical trials ayon sa mga regulasyon ng pamahalaan. Mahalaga ito upang matiyak ang kaligtasan at bisa ng gamot. Sa simula, kinakabahan si Clara ngunit determinado siyang sundin ang lahat ng kinakailangang hakbang para matulungan ang mga may sakit na colon cancer. Nakipag-ugnayan siya sa iba't ibang ospital at nag-set up ng mga pakikipagpulong sa mga oncologist na posibleng tumulong sa pagpapatupad ng mga pagsubok. Isa sa mga doktor na kanyang nakausap ay si Dr. Liza Santos, isang respetadong oncologist sa isang kilalang ospital. Dr. Santos, ako po si Clara, isang pharmacist na nag-develop ng isang potensyal na gamot para sa colon cancer mula sa katas ng isang bihirang ugat na natuklasan ko sa Mount Banahaw, paliwanag ni Clara sa kanilang unang pagpupulong. Nais ko sanang humingi ng inyong tulong para may sigawa ang kinakailangang mga clinical trials. Interesante ang iyong natuklasan, Clara, sagot ni Dr. Santos. Maaari mo bang ibahagi ang ilang detalye tungkol sa iyong preliminary research at kung paano mo napag-alaman na maaaring epektibo ang gamot na ito laban sa colon cancer? Maingat na ipinaliwanag ni Clara ang proseso ng kanyang pagtuklas at ang mga preliminary studies na kanyang isinagawa, kabilang ang mga epekto ng katas sa pagpigil sa paglaki ng cancer cells. Nakita ko ang promising results sa aking laboratorio, at kailangan ko ng tulong ng isang medical facility para sa mas comprehensive studies at validation. Kung gayon, kailangan mong magsagawa ng isang detalyadong proposal at i-submit ito para sa ethical review board ng ospital. Kapag naaprubahan, maaari tayong mag-recruit ng mga volunteer patients, tugon ni Dr. Santos, na tumulong kay Clara na maunawaan ang buong proseso ng clinical trial. Sa mga sumunod na linggo,
Abala si Clara sa paghahanda ng kanyang proposal, na kinabibilangan ng detalyadong impormasyon tungkol sa gamot, mga inaasahang resulta, mga potensyal na panganib, at kung paano ito itatama. Matapos maaprubahan ang kanyang proposal, nagsimula ang recruitment ng mga voluntaryong pasyente. Nang magsimula ang mga trials, nagkaroon si Clara ng mga regular na pagpupulong kay Dr. Santos upang suriin ang progreso ng mga pasyente at tugunan ang anumang isyong lumitaw. Dr. Santos, kumusta ang response ng mga pasyente sa gamot? Tanong ni Clara sa isa sa kanilang pag-uusap. Karamihan sa mga pasyente ay nagpapakita ng positive response. Clara, nakita natin ang pagbaba ng mga tumor markers sa ilang pasyente, at sa ngayon, mukhang mababa ang insidente ng mga seryosong side effects, sagot ni Dr. Santos. Nakaramdam si Clara ng isang malalim na ginhawa at pasasalamat sa magandang balita, ngunit nanatili siyang mapagbantay at seryoso sa pagtutok sa bawat aspeto ng pagsubok. Napakahalaga na patuloy tayong maging maingat sa pagmonitor sa kaligtasan ng gamot at sa kalusugan ng mga pasyente. Ayaw nating magkaroon ng anumang complications. Sa bawat positibong update mula sa pagsubok, nadarama ni Clara ang pag-asa at posibilidad na ang kanyang gamot ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa paggamot ng colon cancer. Ang bawat araw ng clinical trials ay puno ng emosyon, mula sa pag-aalala hanggang sa kagalakan, habang siya ay papalapit sa posibilidad na maipahayag ang isang bagong epektibong lunas sa mundo. Sa pag-usad ng mga clinical trials, si Clara at ang kanyang team ay masigasig na nakatutok sa lahat ng aspeto ng gamot, mula sa epekto nito sa iba't ibang uri ng pasyente hanggang sa anumang posibleng side effects. Regular ang kanilang mga pulong upang suriin ang data, at madalas din ang kanilang konsultasyon sa mga eksperto mula sa iba't ibang disiplina ng medisina upang siguruhing tama ang kanilang interpretasyon ng mga resulta. Isang hapon, habang nasa meeting room kasama ang mga oncologist, pharmacologist, at data analysts, muling tinalakay ni Clara ang mga pinakabagong findings sa pagsubok. Base sa pinakahuling data, ang gamot ay nagpapakita ng consistent positive results sa pagbaba ng tumor markers sa majority ng ating mga pasyente. Gayunpaman, mayroon tayong ilang kaso ng minor side effects, kabilang na ang occasional headaches, pahayag ni Clara habang ipinapakita ang mga graph at chart sa screen. Si Dr. Santos, na ngayon ay naging isa sa mga pangunahing kasamahan ni Clara sa pagsubok, ay tumugon, ang mga resultang ito ay promising, Clara. Ngunit kailangan nating maging maingat sa pag-interpret ng side effects. Dapat nating siguraduhin na ang mga ito ay hindi magiging mas seryoso sa mas mahabang panahon ng paggamit. Imumungkahi ko na palawigin pa natin ang observation period bago tayo gumawa ng conclusion. Sumang-ayon si Clara sa mungkahi. Sumasang-ayon ako, Dr. Santos. At saka, maaari rin nating isaalang-alang ang pagdagdag ng mas maraming pasyente sa pag-aaral upang palawakin pa ang data pool at tumaas ang validity ng ating findings. Sa mga sumunod na linggo, pinag-ibayo pa ni Clara ang pagmonitor sa mga pasyente, habang tinututukan din niya ang mga bagong volunteer na sumali sa clinical trials. Sa bawat positibong resulta, lumalaki ang kanyang pag-asa na ang gamot ay magkakaroon ng malaking impact sa mundo ng medisina, lalo na sa paggamot ng colon cancer. Isang gabi, matapos ang mahabang araw sa ospital, umuwi si Clara na may halo-halong damdamin. Habang nakaupo sa kanyang desk at tinitingnan ang mga larawan ng mga pasyente na kanilang tinutulungan, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang natuklasan. Nagdasal siya na sana ay patuloy na maging mabuti ang mga resulta at walang masamang epekto ang lumabas na hindi nila inaasahan. Sa kanyang pagmumuni-muni, tumunog ang kanyang telepono. Si Dr. Santos ito, tumatawag para ibahagi ang ilang magagandang balita. Clara, gusto kong ipaalam sa iyo na isa sa ating mga pasyente, na may advanced stage ng colon cancer, ay nagpakita ng significant improvement. Halos hindi na makita ang mga tumor sa kanyang mga pinakahuling scans. Napaluha si Clara sa tuwa. Ang mga sandaling tulad nito, kapag nakikita niyang may konkretong epekto ang kanyang trabaho, ay nagbibigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Salamat, Dr. Santos, sa magandang balita. Ito ang nagpapaalala sa akin kung bakit tayo patuloy na nagsisikap. Habang papalapit ang katapusan ng mga clinical trials, nadarama ni Clara ang pag-asa at determinasyon na dalhin ang gamot sa susunod na yugto, ang pag-aproba at paggamit nito sa mas malawak na saklaw. Ang kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga may sakit ay mas tumibay pa,
at nangako siyang gawin ang lahat ng makakaya upang matiyak na magiging available ang gamot sa lahat ng nangangailangan. Matapos ang mga matagumpay na clinical trials, humarap si Clara sa susunod na mahalagang yugto, ang pagpapasa ng mga resulta at dokumentasyon sa Food and Drug Administration para sa pagsusuri at pag-aproba ng gamot. Bilang bahagi ng proseso, kinailangan niyang magmungkahi ng isang generic name para sa gamot, na pinili niyang tawagin bilang Celacin. Sa kanyang maliit na opisina, pinag-aralan ni Clara ang bawat detalye ng submission package na kanyang isusumite. Ang pakikipagtulungan niya sa mga eksperto, kabilang na si Dr. Santos, ay nagbigay sa kanya ng sapat na kaalaman at confidence na harapin ang mahigpit na proseso ng FDA. Dr. Santos, nais kong siguruhing walang makakaligtaan sa ating submission. Lalo na ang pagiging comprehensive ng safety data at efficacy results ng Celacin, sabi ni Clara habang nakaupo sa harap ng kanyang computer, pinipili ang mga dokumento na kailangan para sa aplikasyon. Tumugon si Dr. Santos mula sa kabilang linya ng telepono, "Tama ka, Clara. Mahalaga rin na malinaw nating maipaliwanag kung paano natin siniguro ang kalidad ng Celacin sa buong proseso ng development at testing. Siguraduhin nating lahat ng tanong ng FDA ay masasagot natin ng detalyado." Matapos ang ilang buwan ng paghahanda, isinumite ni Clara ang kumpletong dokumentasyon sa FDA. Ang proseso ng paghihintay ay naging isang panahon ng pag-asa at kaba. Regular niyang kinokonsulta ang kanyang team at inihahanda ang sarili sa anumang posibleng feedback mula sa FDA. Isang umaga, habang nagsasagawa siya ng follow-up sa iba pang mga gawain sa pharmacy, tumunog ang kanyang telepono. Isang opisyal mula sa FDA ang tumawag para ipaalam ang balita na matagal na niyang hinihintay. "Magandang balita, Miss Clara. Matapos ang masusing pagsusuri, naaprubahan ng FDA ang Celacin para sa public use. Napatunayan ng aming evaluation na ito ay ligtas at epektibo para sa paggamot ng colon cancer," anunsyo ng opisyal. Napahinto si Clara, halos hindi makapaniwala sa narinig. "Maraming salamat po. Ito po ay isang malaking hakbang hindi lamang para sa akin kundi para sa maraming pasyente na makikinabang sa gamot na ito," tugon niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Sa mga sumunod na araw, inayos ni Clara at ng kanyang team ang mga kinakailangan para sa produksyon at distribusyon ng Celacin. Nagplano rin sila ng mga educational program para sa mga doktor at pasyente tungkol sa paggamit ng bagong gamot. Ang pag-aproba ng FDA sa Celacin ay hindi lamang isang personal na tagumpay para kay Clara kundi isang pangako ng pag-asa para sa maraming tao na nagdurusa sa sakit na colon cancer. Habang inilalatag ang mga plano para sa hinaharap, patuloy na nagpapasalamat si Clara sa suporta ng kanyang komunidad, sa dedikasyon ng kanyang team, at sa biyayang dala ng mahiwagang katas mula sa Mount Banahaw. Ang kanyang dedikasyon sa science at paglilingkod ay nagbunga ng isang makabuluhang kontribusyon sa larangan ng medisina. Sa tulong ng isang malaking pharmaceutical company, nailabas nila sa merkado ang Celacin sa ilalim ng tatak na Lunasco. Ang brand name na ito ay sumisimbolo sa pag-asa at paggaling, na siyang nais ni Clara na may bahagi sa bawat pasyente na may colon cancer. Ang proseso ng pagpapakilala ng Lunasco sa merkado ay hindi naging madali. Maraming pulong ang isinagawa kasama ang mga executives ng pharmaceutical company, mga distributor, at mga stakeholder upang maplano ang distribusyon ng gamot sa local at international market. Isa sa mga mahahalagang pulong ay ang pagtalakay sa pricing strategy. Nakaupo si Clara sa isang mahabang mesa kasama ang mga kinatawan ng kumpanya, kanya-kanyang ipinapaliwanag ang kanilang pananaw. "Mahalaga na mapanatili natin ang presyo ng Lunasco sa isang punto na abot kaya ng maraming pasyente," paliwanag ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi lamang ito tungkol sa negosyo. Tungkol ito sa pagbibigay ng pag-asa at pagkakataon na mabuhay sa mga taong nangangailangan ng ating tulong. Ang CEO ng pharmaceutical company, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, tumango sa pagsang-ayon. "Naiintindihan namin ang iyong pangunahing layunin, Clara. Magtatrabaho kami upang makahanap ng balanse sa pagitan ng pagiging kumikita at pagiging responsable sa lipunan." Ang Lunasco ay hindi lamang isang produkto, ito ay isang lifesaver para sa marami. Sa mga sumunod na buwan, nakita ni Clara ang bunga ng kanilang pagpaplano. Ang Lunasco ay nagsimulang makilala sa hindi Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming pasyente ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa bisa ng gamot, at unti-unting kumalat ang mga kwento ng paggaling.
Sa isang medical conference, nakatanggap si Clara ng pagkakataong makaharap ang ilan sa mga pasyenteng gumaling dahil sa Lunasco. Isang babae, na may luha sa kanyang mga mata, lumapit kay Clara. Miss Clara, gusto ko lang magpasalamat sa inyo. 2 taon na akong lumalaban sa colon cancer, at ang Lunasco ang nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Dahil sa inyong imbensyon, nakita ko ang aking anak na magtapos ng kolehiyo, sabi ng babae, hawak ang kamay ni Clara. Napuno ng emosyon si Clara, at hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Wala po akong masabi kundi salamat sa inyong tiwala. Mga kwento ninyo ang nagbibigay sa akin ng lakas na ipagpatuloy ang aking trabaho. Habang lumalaki ang katanyagan ng Lunasco, gayon din ang buhay ni Clara at ng kanyang pamilya. Naging matagumpay ang kanyang pagsisikap na hindi lamang magdala ng kagalingan kundi pati na rin ang umunlad ang kanilang kalagayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatili ang kanyang pagpapakumbaba at ang malalim na pagnanais na maglingkod sa kapwa. Sa pagtatapos ng kabanata, si Clara ay hindi lamang kinilala bilang isang mahusay na pharmacist kundi bilang isang tunay na bayani sa kanyang komunidad. Ang Lunasco ay naging simbolo ng kanyang dedikasyon at pagmamalasakit, isang legasiya na magpapatuloy sa mga susunod na henerasyon. Sa tagumpay ng Lunasco sa international market, nagkaroon si Clara ng sapat na pondo para sa isang mas malaking layunin, ang pagtatatag ng sariling pharmaceutical company na naglalayong magbigay ng abot-kayang gamot sa publiko. Sa paghahanda sa paglulunsad ng kanyang bagong kumpanya, hindi niya nakalimutang pasalamatan ang mga taong nasa likod ng kanyang tagumpay, ang kanyang mga parents. Isang hapon, inayos ni Clara ang isang maliit na salo-salo sa kanilang bahay, dinaluhan ng kanyang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Habang naghahanda, lumapit siya sa kanyang mga magulang, tumayo sa harapan nila, at maluhaluhang nagsalita. Nais ko lang po magpasalamat sa inyo, itay, inay, sa inyong suporta at pagmamahal, sabi ni Clara. Ang boses niya ay puno ng pasasalamat. Kung hindi po dahil sa inyong pag-unawa at pag-encourage sa akin, hindi ko mararating ang puntong ito. Ang bawat tagumpay na aking nakamit ay utang ko sa inyo. Tumugon ang kanyang ama, isang simpleng magsasaka na palaging sumuporta sa kanyang mga pangarap. Anak, mula pa noong bata ka, nakita na namin ng iyong inay ang iyong pagpupursige. Kami ay lubos na nagagalak na makita kang makamit ang iyong mga pangarap. Ang kanyang ina ay ngumiti at niyakap siya. Clara, hindi lang kami ang dapat mong pasalamatan. Ikaw mismo, sa iyong sipag at determinasyon, ang lumikha ng iyong tagumpay. Kami ay nandito lang para suportahan ka. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, nagkaroon ng masayang pag-uusap tungkol sa mga plano ni Clara para sa kanyang pharmaceutical company. Ipinaliwanag niya ang kanyang main objective na gawing accessible ang gamot sa lahat, lalo na sa mga mahihirap na pasyente sa kanilang komunidad at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang pangalan ng kumpanya ay Clara Pharmaceuticals, pagbabahagi ni Clara sa kanyang mga bisita. Layunin nito na magbigay ng mga gamot na hindi lamang epektibo kundi abot kaya rin. Sa pamamagitan nito, umaasa akong makatulong tayo sa mas maraming tao na nangangailangan ng lunas sa kanilang mga karamdaman. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan ni Clara ang pagtataguyod ng kanyang kumpanya. Nag-hire siya ng mga kwalipikadong tao na may parehong passion sa medisina at malasakit sa kapwa. Kasama ang suporta ng kanyang pamilya at komunidad, unti-unting lumago ang Clara Pharmaceuticals. Ang bawat araw ng operasyon ng kumpanya ay puno ng mga hamon, ngunit pinanghawakan ni Clara ang kanyang misyon. Sa bawat gamot na kanilang naibibigay at bawat pasyenteng kanilang natutulungan, nadama ni Clara ang kasiyahan at kumpirmasyon na nasa tamang landas siya. Ang kabanatang ito sa buhay ni Clara ay hindi lamang tungkol sa pagtatag ng isang kumpanya kundi pati na rin sa pagbabalik ng pasasalamat sa kanyang mga magulang at sa lahat ng sumuporta sa kanya sa kanyang paglalakbay. Ang kanyang tagumpay ay naging simbolo ng pag-asa at inspirasyon para sa marami. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na lumago ang Clara Pharmaceuticals. Hindi lamang Lunasco ang kanilang ginagawa, kundi marami pang gamot para sa iba't ibang karamdaman tulad ng high blood pressure, diabetes, arthritis, at multivitamins. Ang layunin ni Clara na magbigay ng abot-kayang gamot sa publiko ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ng maraming tao. Isang umaga, habang abala si Clara sa opisina ng Clara Pharmaceuticals, dumating si Dr. Antonio upang pag-usapan ang mga bagong proyekto ng kumpanya. Clara, napakaganda ng mga resulta ng mga bagong gamot natin.
Marami na tayong natutulungan, sabi ni Dr. Antonio habang tinitingnan ang mga report. Dr. Antonio, natutuwa ako na maraming buhay ang nagbabago dahil sa ating mga gamot. Ang pangunahing layunin natin ay magbigay ng abot-kayang solusyon sa mga pangangailangan ng mga tao, sagot ni Clara na may ngiti. Mukhang maganda ang pagtanggap ng publiko sa ating bagong gamot para sa high blood pressure. Marami na ang nagpapasalamat dahil sa bisa nito, dagdag ni Dr. Antonio. Talaga, napakagandang balita niyan. Iyan ang dahilan kung bakit tayo nagpupunyagi dito. Hindi lamang sa kita, kundi sa malasakit sa ating kapwa, sagot ni Clara na puno ng pagmamalasakit. Habang patuloy silang nag-uusap, napag-usapan nila ang mga plano para sa pagpapalawak ng kumpanya. Clara, iniisip ko na magtayo tayo ng mga satellite offices sa iba't ibang probinsya. Para mas madaling maabot ng mga tao ang ating mga gamot, sabi ni Dr. Antonio. Magandang ideya iyan, Dr. Antonio. Gusto kong masigurado na kahit sa mga malalayong lugar, mabili nila ang ating mga gamot. Lalo na ang mga mahihirap na walang kakayahang pumunta sa malalaking lungsod, sagot ni Clara na puno ng determinasyon. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, bumisita si Clara sa isang lokal na ospital upang personal na makita ang epekto ng kanilang mga gamot. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mga doktor at mga pasyente na puno ng pasasalamat. Miss Clara, salamat sa iyong mga gamot. Maraming buhay ang nailigtas dahil sa gamot ng Clara Pharmaceuticals, sabi ni Dr. Reyes, isa sa mga doktor sa ospital. Dr. Reyes, salamat din sa inyo. Ang inyong suporta at tiwala ay malaking tulong para sa aming misyon, sagot ni Clara na may ngiti. Habang naglalakad si Clara sa pasilyo ng ospital, nilapitan siya ng isang pasyente na nakangiti. Miss Clara, salamat sa inyong gamot para sa arthritis. Malaki ang naitulong nito sa akin. Nakakapagtrabaho na ulit ako ng maayos, sabi ni Mang Juan, isang matanda na matagal nang may arthritis. Salamat Mang Juan. Iyan ang layunin namin, ang makita kayong bumubuti ang kalagayan. Patuloy lang po kayong uminom ng gamot at susubaybayan namin kayo, sagot ni Clara na may tuwa sa puso. Isang batang babae naman ang lumapit kay Clara na may hawak na bote ng multivitamins. Tita Clara, salamat po sa multivitamins. Mas malakas na po ako ngayon at hindi na madaling magkasakit, sabi ng bata na may ngiti. Salamat din sa iyo, Iha. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga sa amin, sagot ni Clara na puno ng pagmamalasakit. Sa isang maliit na meeting kasama ang mga residente, pinangunahan ni Clara ang talakayan tungkol sa kanilang mga gamot. Alam niyo po, ang aming layunin ay masiguro na ang bawat Pilipino, anuman ang estado sa buhay, ay may akses sa abot-kayang gamot, sabi ni Clara. Miss Clara, napakabuti ng puso mo. Ang iyong kumpanya ay isang malaking biyaya para sa aming mga mahihirap, sabi ni Aling Maria, isa sa mga lider ng komunidad. Salamat po Aling Maria. Hindi po ito magagawa kung wala ang suporta ng aking pamilya at mga kaibigan. Lahat po tayo ay may papel sa tagumpay na ito, sagot ni Clara. Pagkatapos ng pulong, kinausap ni Clara si Malikhain. Malikhain, napakasarap ng pakiramdam na makita ang epekto ng ating mga gamot sa buhay ng mga tao. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito, sabi ni Clara na puno ng tuwa. Clara, ang iyong dedikasyon at pagmamahal sa kapwa ang nagdala sa atin dito. Alam kong mas marami pa tayong matutulungan, sagot ni Malikhain. Clara, hindi lamang tayo nagbabahagi ng gamot, kundi nagbibigay din tayo ng pag-asa. Iyan ang tunay na kahulugan ng ating misyon. Habang patuloy silang naglalakbay, nakarinig sila ng maraming kwento ng pag-asa at paggaling mula sa mga taong nakagamit ng kanilang mga gamot. Ma'am Clara, ang mga gamot niyo po ay nakarating na sa aming bayan. Maraming salamat po at napakarami niyo nang natulungan, sabi ni Mang Pedro, isang residente ng kalapit na bayan. Salamat po, Mang Pedro. Ang inyong mga kwento ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy, sagot ni Clara. Isang araw, dumating si Clara sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Dr. Antonio. Sinalubong siya ng mga doktor at mga pasyente na puno ng pasasalamat. Ma'am Clara, salamat sa inyong gamot. Maraming buhay ang nailigtas dahil sa Lunasco, sabi ni Dr. Reyes, isa sa mga doktor. Dr. Reyes, salamat po sa inyong suporta. Napakalaking bagay po nito para sa amin, sagot ni Clara na may ngiti. Habang naglalakad si Clara sa pasilyo ng ospital, nilapitan siya ng isang pasyente na nakatayo na mula sa kanyang kama.
Miss Clara, salamat sa inyong gamot. Dahil dito, bumalik ang lakas ko at ngayon ay nakakalakad na ako, sabi ni Mr. Santiago na may luha ng tuwa. Salamat din po sa inyo Mr. Santiago. Ang inyong paggaling ang pinakamasarap na gantimpala para sa amin, sagot ni Clara na may halong tuwa at pasasalamat. Habang pauwi na si Clara, hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa mga nangyari. Malikhain, napakasarap ng pakiramdam na makita ang mga taong natutulungan natin. Hindi ko akalain na darating tayo sa puntong ito, sabi ni Clara. Clara, ito ay bunga ng iyong kabutihan at determinasyon. Alam kong marami ka pang matutulungan sa hinaharap, sagot ni Malikhain na puno ng tiwala. Habang lumalaki ang negosyo, umunlad din ang buhay ni Clara at ng kanyang pamilya. Inay, tatay, dahil sa Clara Pharmaceuticals, mas maginhawa na ang ating buhay. Ang lahat ng ito ay para sa inyo, sabi ni Clara habang kasama ang kanyang mga magulang. Clara, napakalayo na ng narating mo. Napakalaking bagay ng iyong nagawa para sa maraming tao, sabi ni Aling Nena na may luha ng tuwa. Anak, proud na proud kami sa iyo. Ang lahat ng sakripisyo natin noon ay nagbunga, dagdag ni Mang Tomas na puno ng pagmamalaki. Inay, tatay, salamat sa inyong suporta. Hindi ko ito magagawa kung wala kayo. Ang tagumpay na ito ay para sa atin at sa lahat ng nangangailangan, sagot ni Clara na puno ng pasasalamat. Sa gabing iyon, bago matulog, muling nagdasal si Clara. Panginoon, salamat po sa inyong gabay. Naway patuloy kaming maging instrumento ng inyong kabutihan at pag-asa. Gabayan niyo po kami sa mga susunod na hakbang, dasal ni Clara na may pusong mayroong pag-asa at pasasalamat. Isang araw, habang abala si Clara sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng isang imbitasyon mula sa kanyang alma mater. Iniimbitahan siyang maging guest speaker sa nalalapit na graduation exercises. Hindi mapigilan ni Clara ang kanyang tuwa at pag-aalala habang binabasa ang imbitasyon. Hindi ko akalain na maimbitahan akong magsalita sa graduation ng aking dating eskwelahan, sabi ni Clara sa sarili habang binabasa ang sulat. Sa araw ng graduation, dumating si Clara sa kanyang universidad na puno ng emosyon. Naaalala niya ang mga araw na siya'y nag-aaral pa lamang doon, puno ng mga pangarap at pagsusumikap. Sa kanyang pagdating, sinalubong siya ng mga professors at mga graduates na puno ng tuwa. Miss Clara Alberto, napakasaya akong makita kang muli dito. Salamat sa pagdalo sa aming imbitasyon, sabi ng isa sa mga professors. Maraming salamat din po sa inyo. Isang karangalan po ang makabalik dito at makapagsalita sa harap ng mga graduates, sagot ni Clara na may ngiti. Habang naghahanda na siya para sa kanyang talumpati, hindi maiwasan ni Clara na makaramdam ng kaba. Nang magsimula na ang seremonya, tumayo ang presidente ng universidad upang ipakilala si Clara. Graduating class, professors, and parents, isang malaking karangalan para sa atin na makasama ang isang natatanging alumna sa araw na ito. Siya ay isang ehemplo ng tagumpay at dedikasyon. Kilalanin natin ang President and CEO of Clara Pharmaceuticals, Miss Clara Alberto. Tumayo si Clara sa harap ng mga graduates, professors, at mga parents na puno ng emosyon. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Clara Alberto, at ako'y isang pharmacist at may-ari ng Clara Pharmaceuticals. Malaking karangalan po ang makabalik dito at makapagsalita sa harap ninyo, panimula ni Clara. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento. Katulad nyo, nagsimula rin ako rito sa eskwelahang ito, puno ng pangarap at pagsusumikap. Hindi madali ang aking pinagdaanan, ngunit ang determinasyon at pagmamahal sa kapwa ang nagdala sa akin kung nasaan ako ngayon, pagpapatuloy ni Clara habang nararamdaman ng emosyon sa kanyang mga salita. Ito po ay isang kwento ng pagtutulungan at pagkakaibigan. Sa tulong ng aking pamilya, mga kaibigan, at mga professors, nagawa kong magtatag ng isang kumpanya na nagbibigay ng abot-kayang gamot sa mga nangangailangan. Ang Clara Pharmaceuticals ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito po ay isang misyon na magbigay ng pag-asa at kagalingan sa mga tao, dagdag ni Clara. Sa inyo pong lahat na magtatapos ngayon, nais ko pong iparating na ang bawat hakbang na inyong gagawin ay mahalaga. Huwag kayong matakot mangarap, at higit sa lahat, huwag kayong matakot tumulong sa kapwa. Ang kabutihan at pagmamalasakit ay may kapangyarihang magdala ng malaking pagbabago, pagtatapos ni Clara na puno ng pag-asa. Matapos ang kanyang talumpati, pinalakpakan siya ng mga graduates, professors, at mga parents.
Habang bumabalik si Clara sa kanyang upuan, naramdaman niya ang lalim ng kanyang koneksyon sa kanyang dating eskwelahan at sa mga graduates na naroon. Alam niyang ang kanilang misyon ay hindi nagtatapos sa pagtatapos ng seremonya, kundi patuloy na magbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Pagkatapos ng seremonya, nilapitan si Clara ng ilang graduates upang magpasalamat at magtanong. Ma'am Clara, paano niyo po napagtagumpayan ang mga pagsubok na dumating sa inyo? Tanong ng isang graduates. Sa bawat pagsubok, kailangan lang natin magtiwala sa sarili at sa mga tao sa paligid natin. Huwag kayong matakot humingi ng tulong at laging tandaan na ang bawat problema ay may solusyon, sagot ni Clara na may ngiti. Ma'am Clara, inspirasyon po kayo sa aming lahat. Sana po ay makagawa rin kami ng pagbabago sa aming komunidad tulad ng ginawa nyo, sabi ng isa pang graduates. Salamat sa inyo. Ang bawat isa sa atin ay may kakayahang magdala ng pagbabago. Kailangan lang natin magsikap at maniwala sa ating sarili, sagot ni Clara na puno ng pag-asa. Sa pagtatapos ng graduation ceremony, habang papalubog ang araw, nakatayo si Clara sa labas ng kanyang unibersidad, pinagmamasdan ang mga graduates na may ngiti sa kanilang mga mukha, puno ng pag-asa at excitement para sa hinaharap. Nakadama siya ng matinding kasiyahan na makitang ang kanyang mga salita ay may malalim na epekto sa kanilang mga buhay. Habang naglalakad papalayo, dala-dala ni Clara hindi lamang ang mga alaala ng kanyang sariling mga araw bilang estudyante kundi ang kasiyahan na nakatulong siyang magbigay inspirasyon sa susunod na henerasyon. Nagdulot ito ng pagmumuni-muni sa kanya tungkol sa mahalagang aral na kanyang natutunan sa buhay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa personal na tagumpay o kayamanan, kundi sa kung paano natin nagagamit ang ating mga natamo upang makatulong sa iba.